Good afternoon para sa bansang Pilipinas. Good morning, good afternoon para sa mga followers natin sa saan mang sulok sa Pilipinas. What I mean, sa buong mundo. So, hindi to punto por punto. Parte ng buhay ko ito. Singit natin kasi puro na lang ang administrasyon ang nakikita natin. Kaya lang, talagang kahit pumikit ka at takpan mo tayo nga mo, marami ka pa rin marinig. So, wala tayong magawa kasi ginawa eh. Okay. Ang pag-usapan natin, paano ako naging sundalo? Paano ako nagsimula pagsundalo? So, kung natatandaan ninyo, nung sinasabi ko na 14 anyos ako, ay nakapag-servisyo na ako sa bayan. Yung labanan namin sa UP Maguindanao, that was 1974. 3 days encounter. We are only 17, 15 forces and 1 CS team, 1 Boy Scout. Ako yun, 14 years old ako. And more or less 400 rebels sa kalaban namin. Isa lang yung wounded namin, yung body ko. Ang kalaban, based sa intelligence report, halos umaabot sa humigit kumulang 75 ang namatay. Dahil nga pag-araw may kasama kami na Air Force. Paggabi kami na lang. Pero ibig sabihin, hindi na magmula alas 6 hanggang alas 6 ng hapon, nasa area sila. Siyempre, maubusan naman sila. Meaning, the remaining hours, kami na yun. Nagdi-defense sa 17 versus 400. Okay. So, natapos yun. Ang wounded nila, nasa more or less 150. Something like that. Okay. Paano ako naging sundalo? Nung ako'y nag-aaral, third year high school na ako, naipurmahan na ako, nung third year high school na ako, na mayroon ng mass enlistment kasi that was third year high school ako is 1977 and I graduated 78. So 1977, kung hindi ako nagkamali, yun yung pagkamatay ni General Rodolfo Bautista sa Patikul Sulu. Doon namatay yun, mga October yata yun. Kung hindi ako nagkamali, 77 or 78, hindi na anong taon yun. So namatay. So mass recruitment, October yata 77. So mass recruitment, daming naging sundalo doon pa. Sunod-sunod ang naging sundalo. Graduate ako ng high school. So 78. So prepared na kami maging sundalo. So naging sundalo na kami. Nakapasok ako. Kami ang first batch ng Army Special Warfare Brigade. And ang kaparehas niya ngayon, yung Special Operation Command, yung SOCOM, yun yung kwan. Okay. So kami ang first batch sa Headquarters Support Group. Squad lang kami nun na mga 47, basta 40 plus ang pagkaintindi ko. So mga naalala ko, mga tactical officer, yung newly graduate na mga officer, si Baylor, then Lieutenant Ortiz, then Lieutenant Leasing, then Lieutenant Vizcara. Okay, tatlo yun sila naging tactical officer namin. So, okay na, nag-training kami. Mabot kami, naging PFC ako. Nung naging PFC na ako, in 1981. Hindi, ibig sabihin, 81 PFC. Matagal na ako PFC kasi noon, ang private to PFC, pag college graduate ka, 6 months. Pag high school graduate ka, 1 year. So after 1 year, PFC ka na. Okay. Patuloy ko. So, nag-airborne ako. Actually, hindi ako pinayagan ng airborne.
dahil may pit. So, ang ginawa ko, baka sakali ako. Nung pumasa ko sa PFT, matindi ang bull out ko. Pero sabi din Captain Bonifacio, sige, undergo ka. So, that is Basic Airborne Course Back 42, Class 81. So, ang mga natandaan ko ng mga officer diyan, si Second Lieutenant Mapago, na siya Pibaw ngayon. Sa ilang natatandang mo officer marami Colonel Espirito. So, yan ang mga natandaan ko. So, yung classmate ko, si Narj Alarba, masugid kong taga-subaybay. At yung isa, masugid kong taga-batiko sa akin, na walang basihan. Banat lang ng banat, si Mate Sarmiento. Mate Sarmiento, buhay ka pa ba? Okay lang. Bira ka ng bira, kahit wala ka sa lugar. Okay lang. Okay, so yun yung nalala ko. So, naging airborne. Tapos, anong nangyari? Namatay yung aming brigade commander, brigade commander sa Special Brigade, si Colonel, Late Colonel Abondo. So, after 3 months, nadipang ang Special Brigade kasi wala yung commander. And I undergo already the Special Forces, Spock 20-83. Cross-train kami sa US Special Forces for 1 month. Matindi talaga, nagsawa kami sa kapuputok sa baril. Pero talaga Pilipino talaga Instead ay putok yung 100 rounds, 50 lang yung pinuputok, yung 50 tinatago. Kaya nagugulat yung trainers namin Amerikano. Bakit ang sila ubos na yung putok? Yung pala, sinisavings. At saka uso pang binta ng bala nun yata. Okay. So much for that. So, natapos kami ng Special Warfare Brigade, Special Forces. So, wala nang brigade, wala na kaming unit kasi headquarters support group kami. So, lahat ng headquarters assigned sa 1st Scout Ranger Regiment. So, nag-report kami sa 1st Ranger Regiment. Ang commander namin doon, si General Felix Browner. So, yun. Tapos, diretso kagad ako ng batalyon. That is 16 IB, and now dati is Mountain Battalion, now naging 4th Ranger Battalion, ngayon naging 77 Infantry Battalion. So report kami sa Lopez, Quezon. Mga ilang buwan lang, balik kami ng Manila kasi para sa CDC, Civil Disturbance Control, para sa mga nag-rally. So bumalik kami. So habang nandoon ako sa headquarters, ay kwento ang buhay ko ito i-shortcut ko lang. Habang nandoon kami nagantay ng problema sa NCR, ay naghahanap ako paano ko makapagpatuloy ng pag-aaral college. But balikan ko nga pala, nung after my 6-month basic training private, nag-request ako for schooling sa Cabanatuan City. Pinayagan naman ako. So, irregular second-year ako noon. Irregular second-year ako noon. Pero naalala ko nga pala, ibalik ko nga pala, na nakakala. Nung first year high school ako, sa UP Maguindanao, ako lang may dala ng baril. Sa edad ko 14, may dala-dala akong carbine. Kaya sabi ko, pinakakatiwalaan pala ako sa edad na 14. Kaya ngayon, pag nakakita ko ng mga bata na 14 years old, pwede pala pakitiwaan mawak ng baril. So, continue with, nung bumalik kami, naghahanap kung paano makapag-aral ng college, wala talaga, dinidisapprove talaga ang aking pag-aaral. Nagkataon naman, naisipan ko, sumulat kay Presidente Marcos, senior hindi junior, kasi junior ngayon, lutang ang pag-iisip. Okay, so sumulat ako, bumiglang sumarang pinto. Ay, sabi ko may multo yata. Okay. So, sumulat ako sa ating presidente from
to Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, Malacanang, Manila. From Corporal Sigurdo Esmitran Jr., First Scout Ranger. Sumagot. National Review, pababa. Ayun. Then, process. Nirecommend ako ng First Scout Ranger Regiment. Okay. So, yun na yun. Waiting na ako sa order for schoolings, 4-year schooling. But, before that, humawak kami ng basic airborne course sa Ranger. Hindi ko malaman kung ang alam ko dalawang class. Yung isang class, hindi na ako naka-attend kasi nag-schooling na ako. So, ang mga natatandaan kong doon ng mga estudyante, ang natatandaan ko doon ay si Colonel Lieutenant Padua, siguro kasi lahat ng 83 halos mga naging estudyante namin, 83 at saka 84, PME 84, 83. Na-under ko yan sa airborne. Si Captain Ricky, na-under ko yan. Si Colonel yung sa Indigenos, Kapuyan. So marami yun, 83 na naging estudyante ko at saka 84. Kasi 84 yung training ng first ng airborne course. So much for that, ituloy ko. So dito nagtatapos sa Ranger. After Ranger, nakapag-aral ako. So doon mamaya ikukwento ko na yung pag-aaral ko sa college bilang isang sundalo. Salamat.